Yung kasing infidelity o pagtataksil, hindi lang ang napagtaksilan yung asawa, kundi yung buong pamilya, lalo na yung mga anak. So, una, magkakaroon siya ng resentment o galit dun sa cheating parent. And then, so much sympathy naman o awa dun sa na-betray na parent. Another possible effect would be health problems. Akala natin emotional lang, pero meron ding health problems. Kasi stress yun eh. Mapapansin merong bedwetting, nightmares, mapapansin yan, lalo na pagbata pa. And this stressful event could also cause behavioral problems from the child. And then, sa mga medyo high school, mga ganyan, magkakaroon ng acting out. Doon sa story nga, di ba si Crystal nagkaroon na siya ng relationship, and that is acting out. Seeking risk-taking behavior na talaga. And that is somehow to release the anger na meron siya. Aside from that, magkakaroon ng low self-esteem ang bata. Kasi imagine, kung talagang naramdaman ng bata na niloko yung mother niya o yung father niya, ang tendency kasi, parang part of him, ibiblame niya yung sarili niya na baka dahil sa kanya, kaya nagluloko yung isang parent. Pag lumaki na itong bata na to, it's either magkakaroon siya ng magandang effect like, hindi ko gagawin yung ginawa ng parent ko kasi ayoko masira ang pamilyang bubuuhin ko. Pero sa kabilang banda, pwede siyang mag-overcompensate, mag-overcommitment. Kahit nakawawang-kawawa na siya dun sa relationship, I will stick to it kasi ayokong mangyari yung nangyari sa parents ko dati. So kahit na binubugbog na yan ng asawa, ay dito muna kasi mahal ko yung asawa ko. I will keep this because I don't want my children to suffer. Pwede rin namang magkaroon ng undercommitment. Yung marami na siyang multiple partners pero hindi siya nagko-commit kasi ayaw niyang maranasan na ulitin yung abandonment and rejection na naranasan niya sa parents niya. Actually, that's asking too much from kids na, dapat ganito yung gagawin nyo. Lalo na pag batang-bata pa, ha? Kasi supposed to be, ang pagpapalaki ng magulang, dapat maramdaman ng bata, secured siya. So, pag kailan ka nagiging secured bilang bata, kung yung nagbabantay sa'yo, ideally the mother, and then the father, of course, should be there. Dapat sana, alam ng bata o nararamdaman ng bata na lahat ng pangangailangan niya ay maipoprovide sa oras na kailangan niya. Dapat din yung kanyang caretaker or caregiver, pwedeng hindi parent kasi sa komplikado na yung buhay natin ngayon, hindi na laging parent ang nandyan. Yung adult na nagbabantay sa kanya, dapat emotionally stable. Ibig sabihin, kapag galit yung caregiver niya, dapat alam ng caregiver niya na huwag niyang ibuhos doon sa bata yung galit niya. Isa pa, dapat din nabibigyan din ng time yung bata na mag-isa kapag kailangan niya mag-isa. So, alam mo yung balance dapat, yung pagpapalaki na parang when I need you, you are there, but there's a time that I could be on my own. Yun yung secured na relationship with the caregiver.